Ito, marami nga akong zona napuntahan. Kahit nung COMELEC commissioner ako, tsaka COA commissioner, ito ang worst na zona. Ito ang worst na zona sa tagal ko sa gobyerno. Talagang ito parang, ano ba to? Ano bang nilunok nito? Pero attorney, let's be fair. Meron namang talagang pagtaas na employment. Hindi nga lang nilinaw kung illegal o legal. Kasi totoo naman, dumami ngayon ng drug pusher, dumami ngayon ng prostitute, dumami ngayon ng hold-upper. So, dumagdag naman. Employment naman yan, bayan. Hindi nga niya nilinaw kung illegal o legal. Pero dumami na nagkatrabaho ngayon. Meron sigurado ako, trabahong runner, kung saan-saang trabaho. Pero Professor Attorney Gonzon Banat, before the President ended his speech, sinabi niya na, quote, "Let us remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. Teka, who was he referring to? We are not greedy. We are not racist. We are not liars. We are respectful. We are dignified. We are Filipinos, and we do not yield." Nang bongga? Sino ba kaaway natin? Prof, may kaaway ba ang Pilipinas? We do not yield. Di ba? Parang pinaparinggan mo yata ang China. Ha? Ano ba ang problema? Yeah. Ang ending niya, to show na we are a strong, brave people. Parang may kaaway siya. Palagay mo, sino pinaparinggan niya? Yeah, I think he's trying to project a strongman image here, no? Kasi alam naman natin na kapag nasa international fora siya, no, hindi naman talaga siya binibigyan ng ganong kataas na uri ng respeto na inaasahan natin sa isang leader, no? So I think it's really more of him trying to project that kind of image, no? Parang sigurong deterrence, no? Kumbaga. Pero lahat naman ng uri ng deterrence kinakailangan kasi may pang-backup ka dyan, no? Kinakailangan you really walk the talk to actually say and demonstrate that you project the image and you have the likelihood at the very least of not just projecting pero doing it, no? So again, medyo kulang dito ang Pangulo, and I think this is really what he's trying to attempt right now. Sinabi pa niya, di ba, Prof. Hana? We are not liars. Hindi kami sinungaling. Hindi sila greedy, hindi gahaman. Mamana sa tingin ko, eto parang, kasi yung packaging na matino ang Pilipino, maayos ang Pilipino, parang parinig niya to kay VP. Na parang si VP Sara Duterte, violente, bastos, masama ugali ng mga Duterte. Pero tayo ay respectful, maayos tayo. Sa tingin ko parang doon yung patama ni Marcos Hindi lang niya mabanggit si VP Sara, takot kasi. Alam mo naman si Marcos, medyo weak yan Parang pagbabanggitin yung pangalan ni VP Sara na Duterte, nanginginig yan Pero alam mo, magaling ang mga advisors niya sa persecution. Magaling. Biro mo, pinlano na ganito, na ipakukulong si Senator Marcoleta on the day the impeachment trial opened. Diyan, wala yan sa State of the Nation address niya. Pero diyan naman talaga ako, talagang hangang-hanga ako kay BBM sa tingin niya sa sarili niya na siya ay mabuting tao at hindi siya sinungaling at hindi siya magnanakaw. Itong zona na ito ang dapat magsilbing tagasukat. Susukatin natin siya na pag-end ng term niya ay ito ba, ang mga sinabi niya dito ba ay totoo? Ina, before ko hinga ng last message yung ating mga guests tonight, basahin ko lang yung statement from Executive Secretary Ralph Recto. Sabi niya, in reaction dun sa naging State of the Nation address, si Pangulong Bongbong Marcos said, tamang timpla, malaman at hindi bola-bola. Ganyan ang SONA, nag-uulat, nagbumulat, nanggugulat din. It is a fair rendition of what has been done, but I dare say incomplete due to time constraints because a SONA should never be Wikipedia broad and telenovela long. As for the what is to be done portion of the SONA,
It is clear that he spelled this out. Itemized for easy monitoring come implementation time. His call is for everyone to dial down divisive politicking and ramp up work that will bring peace and progress to the entire nation. Anong masasabi mo, Atty. Guanzon? Ay, nako. Ang inaasahan ko kasi hindi talaga sinabi. Inasahan ko talaga yung si Martin, okay. Yung inasahan ko isa, hindi niya sinabi yung economic and fiscal policies. Ano na gagawin mo ngayon? Magla-last 23 months ka na. Kaya dyan, tulog sa pansitan si BBM. Di ako sang-ayon sa report o comment ng Executive Secretary. Kasi sa mga sinabi ni BBM, mahirap paniwalaan. Mahirap paniwalaan dahil wala naman siyang specifics na binigay sa atin na institutional reforms. Puro ayuda. Tsaka yung palipad ng, palupad ng isip ba? Papalipad pa ng isip yung mga rocket ship na yan tsaka mga nuclear energy. Kaya sa akin ho, wala. Pasangawa na lang itong sonang ito. This is the worst sona I have ever heard in my life in government. Pero better luck next time, BBM. Professor Canilong? Yeah, actually, kanina nung nagtatalumpati siya, I was listening intently dun sa SONA together with my wife. And talagang every time, parang wala yata siyang binanggit doon na hindi kami nagkaroon ng reaction na talagang either matatawa ka or magugulat ka kasi hindi natin alam talaga kung ano yung pinaghuhugutan niya or saan nanggagaling yung mga datos na sinasabi niya. No? So para sa akin talaga, I agree, no? At talagang maaaring itong statements na to ng ating Executive Secretary, of course, is really meant to put praises dito sa ating Pangulo. Pero at the end of the day, talaga may kita natin that there's really this disconnect. No? I think this is a SONA that really failed to communicate to the people what the public really demands at this point in time. And I think ito yung pinapakita rin na yung ating Pangulo ay nasa ibang plane of consciousness, ano? And I don't know where he is at the moment, but definitely he is disconnected with the reality. Ganon din naman yung kanyang mga nakapalibot sa kanya, mukhang ganon din naman sila mag-isip because definitely they are in the same level of existential reality. No? I don't know what that is. No? Pero kung titignan natin yung tunay na kalagayan ng ating mga kababayan, doon talaga sa masasalamin yung katotohanan. And I think hindi magsisunungaling yung mukha ng kahirapan. Yun po yung atin dapat talaga rito tignan. Ina? Bago po tayo tuluyang magtapos. So habulan po natin itong statement ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Sabi po niya, response po ito sa SONA po. Sinabi ng Pangulo na nalulungkot siya sa kinakaharap sa kasong plunder ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Dagdag pa niya bilang Pangulo ng Pilipinas at hindi lamang ng kanyang pamilya o mga kaibigan, kailangan niyang tanggapin ang nangyayari. Maganda sanang pakinggan ang pahayag na iyan kung pareho rin ang ipinapakitang malasakit sa sambayan ng Pilipino. Habang naaawa siya sa kanyang pinsan, kailan siya huling naawa sa milyong-milyong Pilipinong lugmok sa kahirapan, dumadaing sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng pagkain, mataas na singgil sa kuryente at patuloy na pagliit ng halaga ng kanilang kinikita. Marami na namang matatamis na pangako ang narinig natin. Marami na namang ipinagmamalaking tagumpay, ngunit may isang bagay na kapansin-pansing hindi niya matalakay, ang mga isyong matagal nang hinihinga ng sagot ng taong bayan. Kung tunay na Pangulo ng Pilipinas ang nais niyang makita o ipakita, hindi sapat ang pagpapakita ng kalungkutan sa sinapit ng isang kamag-anak. Mas mahalagang ipakita ang tapang na panagutin ang sinumang nasa likod ng mga alegasyon ng katiwalian, anuman ang kanilang apelyido, posisyon o impluwensya. Hindi simpatya para sa mga makapangyarihan ang hinihingi ng taong bayan. Ang hinihingi nila ay katotohanan, pananagutan at hustisya. Hanggat hindi nasasagot ang mga tanong tungkol sa bilyong-bilyong pondong ginugol sa flood control, sa kontrobersya ng PhilHealth Funds at sa Maharlika Fund, mananatiling kulang ang anumang SONA sa mata ng mga Pilipinong patuloy na naghihirap.
Ang tunay na kalagayan ng bansa ay hindi nasusukat sa palakpak o palakpakan sa loob ng batasang pambansa. Nasusukat ito sa laman ng hapagkainan ng bawat pamilya, sa presyo ng mga bilihin, sa kalidad ng serbisyo ng gobyerno at sa tiwalang unti-unti nang nawawala sa mga institusyon ng pamahalaan. Huwag bayad ang pagpangatik, bangag. Pero isa ang dili ninyo maatik. Ang mga Pang-atik. ninyong maatik. Ang mga issue sa flood control, ang PhilHealth funds o ang Maharlika Fund nga gibalutan sa mga aligasyon sa korupsyon. Atikata? Atikat. Yun po ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Mas fair po ba ang comment ni Congressman? Ano pong tingin niyo? Manat Bay, take it away. Basta sa akin, na conclusion ko, confirm. Positive. Oo, confirm eh. Kasi talagang iba rin iba yung lipad nito. Yun lang masasabi ko, iba yung lipad niya. Wala sa hulog eh. Wala yung, una-una talagang masyadong politiko yung pagsasabi niya. Ang nakakapagtaka, pati yung kasamahan niya ganun. Sabay-sabay sila. Sabay-sabay sila bago pumunta sa zona. Kasi ganun din eh, di ba? Imaginein mo ngayong nga araw na to, may nag-breaking news din eh. Marami daw ang pumunta sa appliance center. Dahil? Nabasag yung mga TV nila. Kasi nung pinanonood, galit na galit. Parang, okay ka lang, hirap na kami. Yun yung pakiramdam ng mga Pilipino, hirap na kami. Ang mahal ng bilihin, lahat tapos sasabihin mo parang okay lang. Oh. Akala ko ba... Parang you're bringing us to the next rocket ship era. So marami tuloy nagalit din kay Senator Amy. Kasi parang sabi di ba ni Amy, cocaine at saka yung marijuana. Hindi pala, ecstasy ata. Kasi nag-hallucinate eh. Di ba yung ganong klaseng binibigay ni BBM. Sana naman lang yung babaan niya. Hindi naman kailangan ng Ang SONA hindi kailangan perpekto. But real state of the nation. Yun ang kailangan. Tapos, magbibigay ka ng, eto gagawin namin, mga konkretong gagawin namin. Hindi yung racket na ang layo naman doon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Hindi namin kailangan ng racket. Kailangan namin murang bilihin, magmura yung Meralco at iba pang mga power dyan. At saka pati yung gasolina. Yun ang kailangan namin. Hindi racket. Yan. Ang totoong SONA sana ay tumukoy sa kahirapan at gutom. Dahil yun talaga ang unang hinaing ng mga Pilipino. Thank you so much, Attorney Guanzon, Banat Bay, sa oras ninyo na sinamahan kami ni Ina dito sa ating special coverage SMNI. Nais po namin batiin ng happy birthday si Professor Froilan Calilo, ang ating kasama po ngayon ng political analyst. Happy Kahit birthday, birthday Prof. po niya, Froilan. kasama natin siya. Your last message po, birthday celebrant? Maraming po salamat po for the birthday greetings, and SMNI has always been a very supportive network. I'm always excited, especially kapag ka SMNI na po ang nag-interview sa akin, and I'm always here for SMNI and for the Filipino people. Ito lang naman yung gusto natin talaga, mailatag yung katotohanan at maitawid yung talagang tunay na mensahe para sa ating mga kababayan. Dahil sa totoo lang, for the past 4 or 5 years, talagang naghihirap po tayo. Pero matatapos din po ito, definitely. Yan talaga yung mga matatalino eh. Mga Leo, di ba? Mga Leo na... Malapit na birthday! Nagkaparinig ka birthday! tayo, Attorney Guanzon. Happy birthday to us. Di ba? Happy birthday din! Gusto ko eh. Puro ba kayo mga Leo? Oo nga.